Kabanata 1776, ang misteryosong banal na karakter. Sobrang na-stress si Wang Lei dahil sa ganoong klaseng amo. Hindi niya alam kung kakayanin ba ni Zephyr ang lahat ng nangyayari. Ngunit bago pa man niya mapag-isipan ng mabuti ang sitwasyon. Tingnan ninyo. Ano yan? Biglang may isang mandirigmang sumigaw habang nakatingin sa ilog sa ibaba. Patuloy pa rin ang agos ng ilog. Pero unti-unti, bumabagal ito. At hindi lang iyon. Sa ibabaw ng tubig, nagsimulang kumalat ang isang nakakatakot na malamig na aura. Krrrt! May kakaibang tunog na nagmula sa ilog. Para bang unti-unting nagyayelo ang mismong tubig. Anong nangyayari? Magyayelo ba ang ilog? Biglang nagbago ang ekspresyon ng mga martial artist na nakasaksi sa eksena. Kahit nasa malayo sila, ramdam na ramdam nila ang nakakikilabot na lamig. At bago pa sila makapag-react, swoosh! Biglang sumabog ang napakalamig na aura at binalot ang buong ilog. Kumalat ang nagyayelong enerhiya sa bawat direksyon. Bumaba ang temperatura ng paligid. Sa isang iglap, para bang napalitan ang buong lugar at naging isang napakalaking mundo ng yelo. Ngunit ang pinaka-nakakatakot, patuloy pang lumalakas ang malamig na aura. Ano ba talaga ang nangyayari? Nagkatinginan ang mga martial artist. Walang sino man ang makapagpaliwanag sa biglaang pagbabagong ito. Ngunit may isang tao ang agad na nakaisip ng isang posibilidad. Maaari kayang si Master Zephyr ang may gawa nito. Si Wang Lei ay nakatingin sa ilog habang puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. At sa pagkakataong iyon, tama ang hinala niya. Gitling-gitling-gitling. Sa kailaliman ng ilog, tahimik na nakaupo si Zephyr. Ang kanyang katawan ay tila isang sinaunang iceberg na hindi kailanman matutunaw. Sa bawat pag-ikot ng kanyang tunay na enerhiya, lalong lumalakas ang nagyayelong kapangyarihan na nagmumula sa kanyang katawan. Patuloy na bumababa ang temperatura. At sa pagitan ng kanyang mga kilay, biglang lumitaw ang isang nagyayelong asul na ron. Misteryoso, malamig, at nagtataglay ng kakaibang kapangyarihang mahirap ipaliwanag. Samantala, ang buong katawan ni Zephyr ay napuno ng nagyayelong enerhiya. Ngunit kakaiba ang enerhiyang ito. Hindi na ito marahas. Hindi na ito magulo. Para bang tuluyan na itong sumusunod sa kanyang kalooban. Nagawa na ni Zephyr na kontrolin ang kapangyarihang minsang muntik nang mawalan ng kontrol. At kasabay nito, ang kapangyarihan ng Greenwood ancestral bloodline sa kanyang katawan ay tuluyan ng naglaho. Ngunit may mas misteryosong bagay na nangyayari. Sa loob ng kanyang katawan, ang banal na karakter ay patuloy na lumulutang at lumulubog. Tahimik. Mapayapa. Walang anumang senyales ng pagtutol sa ibang kapangyarihan. Para bang naghihintay lamang ito sa tamang sandali. Lumipas ang oras. Hindi alam ni Zephyr kung gaano na siya katagal na nananatili sa kailaliman ng ilog. Ngunit sa wakas, dumilat ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, dalawang matatalim na sinag ng liwanag ang biglang kumislap mula sa kanyang mga mata. Swoosh! Isang nakakakilabot na aura ang kumalat sa paligid niya. Isang aura na sapat upang pabilisin ang tibok ng puso ng sinumang makaramdam nito. At pagkatapos, mahinang nagsalita si Zephyr. Sa wakas, tuluyan ko nang napino ang banal na karakter. Pagkasabi niya nito, boom! Isang napakalamig na agos ng enerhiya ang biglang sumabog mula sa kanyang katawan. Umiikot ito sa kanyang paligid na para bang isang nagyayelong dragon. Sa pagkakataong iyon, bahagyang nanghina si Zephyr. Hindi naging madali ang proseso. Ang pagpino sa banal na karakter ay ilang ulit na mas mahirap kaysa sa pagpino ng Archean Greenwood primordial energy. Halos naubos nito ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Ngunit, mas malaki ang kapangyarihang makukuha, mas malaki rin ang kailangang isakripisyo. At ngayon, malinaw na malinaw kay Zephyr ang isang bagay. Ang kapangyarihan ng banal na karakter ay higit na mas makapangyarihan kaysa sa Greenwood ancestral bloodline. Ngunit may isang bagay na hindi niya pa alam. Kung tunay ngang napakalakas ng banal na karakter. Ano ang tunay nitong pinagmulan? At bakit tila napakapayapa nito ngayon, gayong dati ay napakahirap itong kontrolin. Higit sa lahat, kung tuluyan ng nagising ang kapangyarihan ng banal na karakter sa katawan ni Zephyr, sino ang unang makakaramdam nito?
At ano ang mangyayari kapag nalaman ng kanyang mga kalaban na ang kapangyarihang matagal nilang kinatatakutan ay tuluyan ng nasa kamay ni Zephyr? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1777, ang kapangyarihan ng banal na karakter. Swoosh! Dahan-daang itinaas ni Zephyr ang kanyang kanang kamay. Sa sumunod na sandali, isang matalim na anino ng enerhiya ang biglang lumitaw sa paligid niya. Bahagyang kumislap ang kanyang mga mata. Tulad ng inaasahan ko. Bagamat wala na ang kapangyarihang ito sa lahat ng meridian ko, kaya ko pa rin palang gamitin ang kapangyarihan ng Greenwood. Bukod pa roon, matapos ko itong isama sa Tree of Eternity, mas naging madali at mas maayos ang pagkontrol ko rito. Hindi ito inaasahan ni Zephyr. Masasabi niyang napakahusay ng naging desisyon niya. Ngunit bago pa man niya lubusang mapag-isipan iyon. Buzz! Muli niyang marahang ikinumpas ang kanyang kanang kamay. Sa isang iglap, isang matalim at napakalamig na puwersa ang sumabog patungo sa void. Boom! Sa loob ng 10,000 metro mula sa kinaroroonan ni Zephyr, biglang bumalot ang isang marangel na nagyayelong kapangyarihan. Ang tubig ay nagsimulang manginig. Ang paligid ay tila unti-unting nagyayelo. At kahit ang mismong espasyo ay tila hindi na makayanan ang tindi ng lamig. Napangiti si Zephyr. Nakakatakot talaga ang kapangyarihan ng yelo. Pinino ko pa lamang ang banal na karakter at hindi ko pa ito lubusang nauunawaan. Pero sapat na ang kapangyarihang ibinibigay nito para durugan ang mga martial artist na kapantay ko ng antas. Hindi naging madali ang ganap na pagpino sa isang banal na karakter. Kaya mula pa sa simula, hindi kailanman inasahan ni Zephyr na kaya niya itong ganap na kontrolin sa isang iglap. Kung pipilitin niya itong gawin, mas magiging mapanganib lamang iyon. Mas mabuting dahan-dahan ko muna itong pag-aralan at intindihin. Darating din ang panahon na tuluyan ko itong makokontrol. Sa kasalukuyan, napakalaki na ng naging pakinabang niya. Mas malakas na ngayon ang kanyang kakayahang lumaban kaysa dati. Total, taglay pa rin niya ang kapangyarihan ng Greenwood Ancestral Bloodline, habang nadagdagan naman ng banal na karakter ang kanyang lakas. Ngunit alam ni Zephyr na hindi pa iyon ang tunay niyang limitasyon. Sa ngayon, kakabisado ko pa lamang ang banal na karakter. Malaking oras ang kakailanganin ko bago ko tuluyang maisama ang kapangyarihan ng yelo sa iba ko pang kapangyarihan. Matalas ang kanyang pag-iisip. Alam niyang mas komplikado ang mga kapangyarihang taglay niya kaysa sa isang ordinaryong martial artist. Dahil dito, mas mahirap para sa kanya na pagsamahin ang lahat ng ito ng perpekto. Ngunit biglang ngumiti si Zephyr. Haha. Ang pakikipaglaban ang pinakamagandang paraan para magsanay. At mukhang may mga angkop na kalaban naman ako ngayon. Gitling-gitling-gitling. Sa sandaling iyon, biglang kumalat ang enerhiya ng espiritu ni Zephyr. Matapos niyang mapino ang banal na karakter, lalo pang lumakas ang kanyang espiritual na enerhiya. Dahil dito, matagal na niyang nararamdaman ang presensya ni Yang Yunchen at ng iba pang martial artist na naghihintay sa labas. Hindi niya inaasahang susundan siya ng mga taong iyon hanggang dito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi naman masama ang kanilang pagdating. Maaari silang maging perpektong mga target para sa kanyang pagsasanay. At higit sa lahat, hindi na niya kailangang maglaro ng pusa at daga sa kanila. Keke. Maghintay lang kayo roon. Gayunpaman, hindi pa handa si Zephyr na makipagsagupaan agad. Pagod pa ang kanyang espiritual na enerhiya matapos ang proseso ng pagpino sa banal na karakter. Samantala, nasa pinakamataas na kondisyon ang mga taong naghihintay sa labas. Kung basta-basta siyang lalabas at makikipaglaban, maaaring siya mismo ang mapahamak. Kaya bago harapin ang mga iyon, kailangan muna niyang mabawi ang kanyang lakas. Swoosh! Muling pinakawalan ni Zephyr ang kanyang espiritual na enerhiya. Mabilis itong kumalat sa ilalim ng ilog. At doon niya napansin ang isang bagay. Napakaraming kayamanan sa ilalim ng ilog Serenity. Napakayaman ng enerhiya sa ilalim ng tubig. At dahil matagal nang pinapakain ng ilog Serenity ang lugar na ito, hindi katakatakang maraming pambihirang kayamanan ang nabuo rito. Ngunit may isa pang mahalagang bagay na napansin si Zephyr. Matapos niyang mapino ang banal na karakter, mas malalim na niyang nauunawaan ang katangian ng tubig. Hindi iyon nakakagulat.
Kung tutuusin, malalim ang ugnayan ng tubig at yelo sa kalikasan. Sa sandaling iyon, nagsimulang sumipsip si Zephyr ng enerhiya mula sa nakapaligid na tubig. Unti-unting bumabawi ang kanyang lakas. Habang ginagawa iyon, patuloy din niyang ginalugad ang ilalim ng ilog. Hanggang sa biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Isang blue crystal lotus na 1,000 taong gulang. Bahagyang ngumiti si Zephyr. Hindi masama. Ang blue crystal lotus ay isang pambihirang kayamanan na may malakas na katangian ng yelo. Maaari nitong palakasin ang kapangyarihan ng yelo at makatulong sa pag-aalaga sa kaluluwa ng isang martial artist. At hindi pa roon nagtatapos ang kanyang natuklasan. Muli niyang pinalawak ang kanyang espiritual na enerhiya. Ilang sandali lamang. May isa na naman siyang nakita. Ang bato ng matinding tubig. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Zephyr. Alam niyang hindi ordinaryong kayamanan ang bagay na iyon. Ngunit, ano nga ba ang tunay na kapangyarihan ng bato ng matinding tubig? At bakit tila napakalaki ng magiging pakinabang nito sa bagong kapangyarihang taglay niya? Higit sa lahat, habang abala si Zephyr sa paghahanap ng mga kayamanan sa ilalim ng ilog, may isa pang nilalang na unti-unting nagising sa kailaliman. Hindi ito napansin ni Zephyr. Hindi rin ito naramdaman ng mga martial artists sa ibabaw. Ngunit habang patuloy na sumisipsip si Zephyr ng enerhiya, unti-unting bumukas ang isang pares ng malamig na mga mata sa dilim. Sino ang nilalang na iyon? At magiging tulong ba ito kay Zephyr? O magiging dahilan upang ang kanyang unang pagsubok matapos mapino ang banal na karakter ay maging isang labanan hanggang kamatayan? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1778, Nakakabaliw na paggalugad. Paggalugad. Isang nakakabaliw na paggalugad. Sa ilalim ng ilog Serenity, halos wala ng kayamanang nakalulusot sa mga mata ni Zephyr. Dahil sa kanyang napakalakas na katawan, karamihan sa mga pambihirang kayamanan na kanyang natuklasan ay agad niyang pinino at nilamon. Ang mga hindi niya kayang gamitin sa ngayon ay maingat niyang inilagay sa loot ring. Para bang isang napakalaking kayamanan ang buong ilalim ng ilog na naghihintay lamang na anihin ni Zephyr. Ngunit habang nagpapatuloy ang kanyang paggalugad, biglang nanghina ang kanyang katawan. Napahinto si Zephyr. Naramdaman niya ang isang kakaibang pagod na unti-unting kumakalat sa kanyang buong katawan. Anong nangyayari? Hindi niya maiwasang magulat. Napakalakas ng kanyang pisikal na katawan. Kaya bakit ngayon lamang siya biglang nakaramdam ng ganitong klase ng panghihina? Sa tabi niya, bahagyang ngumiti ang Cursed Devil King. May bahid ng pang-aasar sa kanyang boses nang magsalita siya. Bigla mong nilamon ang napakaraming kayamanan. Gaano man kalakas ang katawan mo, kapag pinino mo ang napakaraming enerhiya ng sabay-sabay, magiging napakalaking pasanin pa rin iyon sa katawan mo. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Zephyr. Pasan sa katawan. Para bang may isang bagay na biglang nagising sa kanyang isipan. Tama. Sa panahong ito, halos baliw siyang naghahanap ng mga paraan upang patuloy na palakasin ang kanyang cultivation at kakayahang lumaban. Ngunit, may isang napakahalagang bagay siyang nakalimutan. Ang kanyang pisikal na katawan. Ang body refining ang pundasyon ng kanyang martial arts. Ito rin ang isa sa pinakamahalagang layunin ng kanyang Ancient Draconic Way cultivation. Kung hindi sapat ang tibay at lakas ng kanyang katawan, kahit gaano kalakas ang mga kapangyarihang taglay niya, hindi kakayanin ng kanyang katawan na maging sisidlan ng lahat ng iyon. Para itong isang napakaliit na lalagyan na pinipilit lagyan ng napakalaking enerhiya. Sa huli, ang lalagyan mismo ang unang masisira. Napakunot ang noo ni Zephyr. Sa pagkakataong ito, nakalimutan ko ang pinakamahalagang bagay. Bahagyang nainis siya sa sarili. Masyado siyang nakatuon sa pagpapalakas ng kanyang cultivation at pagkuha ng mga bagong kapangyarihan. Hindi niya napansin na unti-unti nang nahihirapan ang kanyang katawan na pagsabay-sabayin ang lahat ng iyon. Ngunit agad ding nakahinga ng maluwag si Zephyr. Mabuti na lamang at napansin niya ito ngayon. Hindi pa huli ang lahat. Sa halip, napapanahon pa ang kanyang paggising. Sa kasalukuyang antas ng kanyang lakas, kaya pa niyang itulak ang kanyang pisikal na katawan patungo sa isang mas mataas na antas. At sa pagkakataong iyon,
Hindi na niya hahayaang muling maging pasanin ng kanyang sariling katawan ang kapangyarihang taglay niya. Swoosh! Biglang iginalaw ni Zephyr ang kanyang kanang kamay. Ilang pambihirang kayamanan ang lumitaw sa kanyang palad. Karamihan sa mga ito ay mga kayamanang nakuha niya mula sa mga makapangyarihang kalaban na kanyang natalo noon. Isa sa mga iyon ang agad na nakakuha ng kanyang atensyon. Roaring Flame Cloud Smoke Fruit. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ko talaga inaasahan na magkakaroon ng ganitong pambihirang kayamanan ang Academy Master na si Tian Mie. Mas higit pa ito sa inaasahan ko. Maliwanag ang kasiyahan sa mukha ni Zephyr. Napakabihira ng prutas na iyon. Ngunit kahit gaano pa ito kahalaga. Para kay Zephyr, may isang bagay na mas mahalaga. Ang kanyang katawan. Hindi na siya nag-atubili. Creak. Agad niyang sinimulang lunukan at pinino ang mga pambihirang kayamanang nasa kanyang harapan. Kung ordinaryong martial artist ang gumawa nito, malamang ay matagal nang sumabog ang kanilang katawan dahil sa sobrang lakas ng enerhiyang biglang papasok dito. Ngunit si Zephyr ay iba. Taglay niya ang isang pambihirang paraan ng body refinement. Ang Ancient Draconic Way. Isang sinaunang paraan ng paglilinang na lumalaban sa natural na kaayusan at naglalayong hubugin ang katawan ng isang tunay na dragon. Dahil dito, ang pisikal na lakas ni Zephyr ay lampas sa kayang isipin ng ordinaryong martial artist. Boom! Napakalaking enerhiya mula sa mga pambihirang kayamanan ang biglang kumalat sa loob ng kanyang katawan. Ngunit sa halip na bumagsak, sinimulang lunukan ng katawan ni Zephyr ang enerhiyang iyon. Unti-unting pinalakas ang kanyang laman. Tumibay ang kanyang mga buto. At maging ang kanyang dugo at mga meridian ay tila sumailalim sa isang malalim na pagbabago. Sa pagkakataong ito, malinaw ang kanyang layunin. Kailangan niyang gawing sapat na malakas ang kanyang katawan upang maging perpektong sisidlan ng banal na karakter. Dahil kapag tuluyan niyang naisama ang kapangyarihan ng yelo sa lahat ng kanyang iba pang kapangyarihan, hindi na magiging ordinaryo ang kanyang lakas. Bagamat hindi kasing mapanira ng kidlat ang kapangyarihan ng yelo sa direktang pagsabog, mayroon itong ibang uri ng nakakatakot na katangian. Maaari nitong unti-unting pigilan, i-freeze, at wasakin ang kalaban bago pa nito mapansin ang panganib. At iyon mismo ang dahilan kung bakit inaabangan ni Zephyr ang araw na ganap niyang makokontrol ang banal na karakter. Kapag dumating ang araw na iyon, magagawa niyang gamitin ang kapangyarihan ng yelo ng perpekto. At mayroon pa siyang isang napakahalagang bagay na maaaring magpalabas ng tunay nitong kapangyarihan. Extreme Ice Iron. Isang napakabihirang materyal na maaaring gamitin upang gumawa ng isang makapangyarihang sandata. Sa isip ni Zephyr, unti-unti nang nabubuo ang imahe ng isang mahabang espada. Isang espada na gawa sa Extreme Ice Iron. Isang sandatang kayang magdala ng kanyang nagyayelong kapangyarihan nang hindi ito nasasayang. Kapag dumating ang araw na iyon, ang tunay na kapangyarihan ng banal na karakter ay maaaring tuluyang lumabas. At sa oras na iyon, ang kanyang kakayahang lumaban ay tiyak na tataas ng husto. Ngunit may isang problema. Napakabihira ng Extreme Ice Iron. Kung malalaman ng ibang martial artist na hawak ni Zephyr ang ganitong materyal, hindi na nila siya basta-basta titingnan bilang isang kalaban. Kukunin nila iyon. Sa bawat panahon at bawat lugar, ang mga materyales na kayang magsilbing sisidlan ng natatanging katangian ng isang sandata ay itinuturing na napakahahalagang kayamanan. At ang Extreme Ice Iron ay kabilang sa mga pinakamahirap matagpuan. Ngunit habang abala si Zephyr sa pagpapalakas ng kanyang katawan, hindi niya napansin na may isang kakaibang pagbabago na unti-unting nagaganap sa kanyang loob. Ang banal na karakter ay bahagyang kumislap. At kasabay nito, ang nagyayelong ron sa pagitan ng kanyang mga kilay ay nagsimulang maglabas ng kakaibang liwanag. Para bang may isang bagay na unti-unting nagigising. Hindi alam ni Zephyr kung ano iyon. At maging ang Cursed Devil King ay tila walang ideya kung ano ang tunay na kahulugan nito. Ano ang mangyayari kapag tuluyang nagising ang misteryosong kapangyarihan ng banal na karakter? At kung magagawa ni Zephyr na pagsamahin ito sa Extreme Ice Iron, anong uri ng espada ang mabubuo? Higit sa lahat, kapag nalaman ng mga makapangyarihang martial artist ang tunay na halaga ng hawak niyang kayamanan, ilan kaya ang susubok na kunin ito sa kanya?
Ang susunod na labanan ni Zephyr. Maaaring hindi na lamang tungkol sa kanyang lakas. Maaaring maging labanan ito para sa isang kayamanang kayang baguhin ang buong mundo ng martial arts. Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1779, ang paglabas ni Zephyr. Swoosh! Mabilis na lumipas ang oras. Halos 3 araw ang lumipas bago tuluyang tumigil si Zephyr sa kanyang paglilinang. Sa loob ng 3 araw na iyon, sa wakas ay nagawa niyang balansehin ang pisikal na lakas ng kanyang katawan. Kasabay nito, mas naging pamilyar at mas panatag na rin siya sa paggamit ng banal na karakter. Bagamat mayroon pa rin itong ilang kakulangan, naniniwala si Zephyr na sa paglipas ng panahon, tuluyan niya rin itong makokontrol. Bahagyang ngumiti si Zephyr habang nakatingin sa dalampasigan sa labas. Ngunit hindi ito isang ordinaryong ngiti. Malamig ito. Panahon na. Panahon na para lumabas. Gitling-gitling-gitling. Samantala, sa labas ng ilog. 3 araw nang naghihintay ang mga cultivator mula sa Myriad Beast Academy at Heavenly Dust Academy. Ngunit hindi pa rin lumalabas si Zephyr. Unti-unti nang nauubos ang kanilang pasensya. Hindi pa rin lumalabas ang walang hiyang iyon. Habang nakatingin sa malawak na ilog, puno ng pagkainis ang kanilang mga mukha. 3 araw na silang naghihintay. 3 araw na rin silang hindi makapagpatuloy sa kanilang paghahanap ng mga kayamanan. At sa primordial space, napakahalaga ng bawat segundo. Ang pagsasayang ng oras ay nangangahulugang. Mas kaunting pagkakataon na makakuha sila ng mahahalagang kayamanan kaysa sa ibang martial artist. Kung maghihintay pa sila ng matagal, maaaring sila mismo ang mawalan ng pinakamagagandang oportunidad. Ang bastos na iyon. Hindi na rin napigilan ni Na Uyang Xuanwang at Yang Yunchen ang kanilang pagkainis. Mahigpit nilang ikinuyom ang kanilang mga kamao habang nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Hindi nila kayang ipagpatuloy ang paghihintay ng ganito. Samantala, ang ibang martial artist ng kanilang mga academy ay abala na sa paghahanap ng mga kayamanan sa iba't ibang lugar. Habang sila nakatigil lamang dito, baka nahulog na sa ilalim ng tubig ang batang iyon. Baka naman, pinatay siya ng Red Cloud Carp King. Unti-unting nagsimulang maghinala ang iba. Kung tutuusin, mahirap paniwalaan na may isang ordinaryong martial artist na kayang manatili sa ilalim ng ilog ng 3 buong araw. Ngunit, hindi nila alam ang tunay na nangyayari. Habang puno ng pagkabalisa ang grupo, walang sino man ang nakapansin sa isang maliit ngunit napakahalagang pagbabago. Unti-unting, humihina ang malamig na aura sa ilog. At kasabay nito, isang nakatagong aura ang nagsimulang kumalat mula sa kailaliman. Mahina sa simula, ngunit patuloy itong lumalakas. Gitling-gitling-gitling. Sa ilalim ng ilog, nakatingin si Zephyr sa mga taong naghihintay sa dalampasigan. Lumawak ang malamig na ngiti sa kanyang labi. Mukhang hindi talaga kayo sumusuko. Mahina siyang nagsalita. Sa kanyang tabi, tahimik na nakatayo ang Cursed Devil King. Muling tumingin si Zephyr sa kanya. Cursed Devil King. Sa pagkakataong ito, hindi na natin sila hahayaang umalis ng buhay. Bahagyang ngumiti ang Cursed Devil King. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Sa pagkakataong ito, kailangan nating patayin ang mga taong iyon. Ha. Hindi ordinaryong eksperto ang Cursed Devil King. Libu-libong taon na ang nakalipas mula nang sumikat ang kanyang pangalan. At ngayon, sa tulong ng isang soul body, kahit hindi na niya taglay ang lakas na mayroon siya noong nasa tugatog pa lamang siya, malakas pa rin siya para hamakin ang maraming alchemy martial practitioner. Sa kasalukuyan niyang kakayahan sa pakikipaglaban, mayroon pa rin siyang sapat na lakas upang makipagsagupaan sa isang eksperto tulad ng Black Tortoise King. Ngunit hindi lamang siya ang handang lumaban. Sa kabilang panig, malamig na kumislap ang mga mata ng Nine Netherbird. Bahagyang bumukas ang kanyang bibig. At mula rito, may ilang hibla ng itim na apoy na unti-unting sumiklab. Puno ng pagnanasa nitong pumatay ang kanyang mga mata. Hehe. Sa pagkakataong ito, hayaan ninyong patayin ko kayong lahat. Napatingin si Zephyr sa dalawa. Mabagsik ang kanyang mga mata. Tumanggo siya. Kung ganoon, patayin ninyo sila. Gitling-gitling-gitling. Boom. Biglang umalangaw-ngaw ang isang napakalakas na sigaw.
Sa ilalim ng maskara ni Zephyr, biglang naging malamig ang kanyang mukha. Para siyang isang mataas na emperador na nakatingin sa mga mortal sa kanyang harapan. At pagkatapos, buzz. Ang nagyayelong asol na rune sa pagitan ng kanyang mga kilay ay nagsimulang kumislap. Isang sinag. 2. 3. Unti-unting dumami ang nagyayelong asol na liwanag. Sa isang iglap. Boom! Sumabog ang malamig na aura. Binalot nito ang buong kalangitan at lupa. Ang temperatura ng paligid ay biglang bumagsak. Ang tubig sa ilog ay nagsimulang manginig. At maging ang hangin ay tila nagyayelo. Kasabay nito, isang napakalakas na hangaring pumatay ang biglang sumabog mula kay Zephyr. Ang mga martial artists sa dalampasigan ay agad nakaramdam ng matinding panganib. Napalingon sila sa ilog. Ngunit, wala pa silang nakikitang tao. Isang tanong lamang ang sabay-sabay na pumasok sa kanilang isip. Ano ang lumalabas mula sa kailaliman ng ilog? At higit sa lahat, 3 araw silang naghihintay para patayin si Zephyr. Ngunit paano kung sa 3 araw na iyon? Si Zephyr pala ang naghahanda upang sila ang patayin. Ang labanan na matagal nilang hinihintay ay magsisimula na. Kabanata 1780, ang walang awa na massacre. Swoosh! Kasabay ng pagsabog ng malamig na aura ni Zephyr, itinaas ng Cursed Devil King ang hawak niyang death sickle. Sa isang iglap, boom! Isang napakalaking alon ng itim na enerhiya ang biglang sumabog at kumalat sa buong void. Biglang nagbago ang atmosfera. Naging madilim, mabigat, at nakakakilabot. Mula sa kailaliman ng itim na enerhiya, maririnig ang mahihinang iyak ng mga multo at malulungkot na alulong na tila nagmumula sa kabilang mundo. Ito ang kapangyarihan ng sumpa na matagal nang nililinang ng Cursed Devil King. At nang tuluyan itong kumalat. Isa-isang napasigaw ang mga martial artist. Hindi nila naunawaan kung ano ang nangyayari. Hindi nila alam kung saan nanggagaling ang kakaibang puwersang sumasalakay sa kanilang katawan. Ang tanging alam nila. Unti-unting nawawala ang kanilang lakas ng buhay. Gitling-gitling-gitling. Sa wakas, napagtanto ni Yang Yunchen at Ouyang Xuanwang na may mali. Agad silang tumingin sa paligid. Ngunit huli na. Sino ang nagtatago dyan? Matalim ang sigaw ni Yang Yunchen. Nagbago rin ang ekspresyon ni Ouyang Xuanwang. Ngunit bago pa sila makapag-react, isang malamig na tinig ang biglang umalangaw-ngaw. Haha! Hindi ba ninyo ako hinihintay? Narito na ako. Ang tinig ay malamig at nakakatakot. Para bang nagmula ito sa pinakamalalim na bahagi ng siyam na langit. At sa harap ng mga nagulat na mata ng lahat. Swoosh! Isang figurang nakamaskara ang biglang lumitaw sa ere. Nakasuot siya ng itim na kasuotang pandigma. Malamig ang kanyang mga mata. At may kakaibang pulang liwanag na kumikislap sa ilalim ng kanyang maskara. Ang aura ng pagpatay sa paligid niya ay napakatindi. Para bang isang demonyong kagagaling lamang sa isang dagat ng dugo. Si Zephyr. Sa sandaling lumitaw siya. Hindi na niya itinago ang kanyang hangaring pumatay. Gitling-gitling-gitling. Samantala, patuloy na umaatake ang Cursed Devil King. Hindi rin nagpakita ng anumang awa ang Nine Netherbird. Swoosh! Malakas nitong ibinuka ang mga pakpak. Sa isang iglap, umikot ang napakaraming itim na apoy sa paligid nito. Boom! Sumabog ang apoy. Makapangyarihan. Nangingibabaw. Nakakagimbal. Walang sino man ang nag-akala na sa mismong sandaling iyon ay lilito si Zephyr. At higit sa lahat, wala siyang balak magpakita ng awa. Walang babala. Walang pakikipag-usap. Walang pagkakataong umatras. Ang tanging layunin niya. Patayin silang lahat. Maging sina Yang Yunchen at Ouyang Xuanwang ay hindi makapaniwala sa biglaang pag-ataking ito. Nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Ngunit bago pa sila makapagbigay ng utos. Boom! 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 Ilang segundo lamang ang lumipas. At maraming miyembro ng kanilang grupo ang bumagsak. Bang! 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 Nagliliyab ang apoy. Bumubuhos ang dugo na tila ulan. Ang buong lugar ay naging isang larangan ng massacre. Hindi ito isang patas na labanan. Isa itong unilateral na pagpatay. Ang mga martial artist at demonic beast ng Myriad Beast Academy ay nagsimulang magsitakbuhan. Ngunit saan man sila tumakbo,
Naroon ang itim na enerhiya. At sa sandaling mahawakan sila nito. Unti-unting nawawala ang kanilang lakas ng buhay. Lalo na ang mga pag-atake ng Cursed Devil King. Napakakakaiba ng kanyang kapangyarihan ng sumpa. Hindi alam ng kanyang mga kalaban kung ano ang dapat nilang gawin upang maprotektahan ang kanilang sarili. Hindi nila makita ang sumpa. Hindi nila mahawakan. Ngunit nararamdaman nila ang unti-unting pagkawala ng kanilang buhay. Gitling-gitling-gitling. Sa malayo, tahimik na pinagmamasdan ni Wang Lei ang labanan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya maitago ang matinding gulat sa kanyang mukha. Napakalakas. Hindi niya inaasahang ganito kalakas ang Cursed Devil King. Ang dating sikat na eksperto mula libu-libong taon na ang nakalipas ay nagtataglay pa rin ng nakakatakot na kapangyarihan kahit wala na siya sa kanyang tugatog. Ngunit hindi lamang si Wang Lei ang nagulat. Ang mga martial artist na nanatili upang panoorin ang laban. Nanlaki rin ang kanilang mga mata. Wala ni isa sa kanila ang nakapagsalita. Ang inaakala nilang magiging isang matinding labanan ay naging isang madugong masaker. Sa wakas, tuluyan ng natauhan sina Yang Yunchen at Ouyang Xuanwang. Roar! Pareho silang umungol sa galit. Hindi na sila naghintay pa. Swoosh! Halos kasabay nito, dalawang figure ang sumugod patungo kay Zephyr. Napakalakas ng kanilang aura. Sa isang iglap, natabunan ng itim na enerhiya ang kalangitan. Ang liwanag ng araw ay tila tuluyang nilamon. Ang buong espasyo ay nagmistulang isang napakalaking purgatorio. At sa gitna nito, patuloy na umiikot ang nakakatakot na kapangyarihan ng sumpa. Hihihi. Malamig na tumawa ang Cursed Devil King habang mas mahigpit niyang hinawakan ang Death Sickle. Patuloy niyang pinakawalan ang mga sumpa. Tulong. Nakakatakot. Saan man dumaan ang itim na enerhiya. Boom. Isa-isang bumagsak ang mga martial artist. Ang ilan ay naging mga buto na lamang. Wala silang kakayahang labanan ang kakaibang kapangyarihang ito. Ngunit sa kabilang panig, umuungol. Sa wakas, nagbanggaan na sina Zephyr at ang dalawang makapangyarihang eksperto. Yang Yunchen. Ouyang Xuanwang. Boom. Sa unang salpukan pa lamang, nayanig ang buong void. Nagbanggaan ang tatlong napakalakas na aura. Nagyayelong enerhiya. Marahas na espiritual na kapangyarihan. At nakakatakot na killing intent. Lahat ay sabay-sabay na sumabog. Ngunit habang nagsisimula ang kanilang labanan, may isang tanong na hindi maalis sa isip ng mga nakasaksi. Kaya ba ni Zephyr na harapin ng sabay sina Yang Yunchen at Ouyang Xuanwang matapos lamang niyang mapino ang banal na karakter? O baka naman, ito mismo ang laban na hinihintay ni Zephyr upang tuluyang subukan ang tunay na kapangyarihan ng kanyang bagong nabuong lakas. At kung hindi pa niya inilalabas ang buong kapangyarihan ng banal na karakter, gaano ba talaga kalakas si Zephyr ngayon? Abangan ang susunod na kabanata.